Araw-araw ay dumaranas ng kahirapan at pagdurusa ang tao sa mundong ito dahil sa mga sunod-sunod na kalamidad, paglalabanan sa mga pinag-aagawang teritoryo ng mga bansa at pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Bagamat sinisikap ng tao na malunasan ang sapid-saping suliranin ng kanyang pamumuhay ngayon sa mundo, siya ay bigo pa rin. Madalas na itatanong tuloy ng marami, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Ang hirap at dusa na dinaranas ng tao ay bunga ng pagkaiwalay niya sa Diyos. Kung magkagayon, magagalit ako sa kanila, itatakwil ko sila at tatalikdan, at sila'y madaling mabibihag ng mga kaaway, masusuong sila sa mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos, nila'y hindi nila kasama. Hindi ganito ang panukala ng Diyos buhat pa ng pasimula. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Hindi dapat sisihin ang Diyos sa dinaranas ng kahirapan. Ang tao ang nag-iisip at gumagawa ng di naaayon sa panukala ng Diyos, at sa maraming pagkakataon ay nilalabag pa ang kanyang aral. Kaya't sa halip na tamasahin ang kabutihan ng Diyos, tiyak na parusa ang kanilang daranasin. Kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautos ay hindi iingatan, kung gayon daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Hindi lang mabibigo ang tao na mapabuti ang kanyang buhay. Sa mundong ito, may mabigat na parusa pang itinakda ang Diyos sa tao dahil sa kasalanan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Upang makalaya ang tao sa sumpang naranas niya dahil sa kasalanan, mahalagang makabilang siya sa mga tinubos ni Kristo. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang mahalagang dugo ni Kristo ang ipinagtubos sa kasalanan, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ang pinatutunayan ng mga apostol na tinubos ng dugo ni Kristo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kung ang Iglesia ni Kristo ay natubos na, bakit nagdurusa pa rin sa mundong ito? Ito ay sapagkat hindi lamang ang karapatang maglingkod sa Diyos at kay Kristo ang tinamo nila, kundi maging ang pagtitiis alang-alang kay Kristo. Pinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ang tiisin ng mga tao ng sanlibutan ay hindi lamang sa mundong ito, sapagkat pagdating ng araw ng paghuhukom ay malilipol sila sa pamamagitan ng apoy.